Magandang umaga o gabi po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin sa ngayon ay ang tubong inilalagay sa baga o ang tinatawag na chest thoracostomy tube. Ang thoracostomy ay isang procedure sa paglalagay ng tubo sa pleural cavity na kung saan nakapwesto talaga ang baga upang matatanggal ang nakapalob na sobrang hangin, sobrang dugo, sobrang tubig at plema at nang makabalik sa normal na gawain ang baga. Ang thoracotomy naman ay isang surgical procedure na kung saan may gagawing paghihiwa upang magkakaroon ng daanan sa tanggaling parte ng baga tulad ng salang cancer na may tumor. Ang chest thoracostomy tube ay tinatawag ding water seal drainage or underwater seal drainage system. Ito ay merong tatlong klase. First ay ang single bottle water seal system na kung saan ay merong dalawang glass rod o tubo na gawa sa glass na nakatusok sa takip. Ang unang tubo na nakausli sa takip ay nakakonekta sa thoracostomy tube at ang dulo na nakapalob sa bote ay nakalublob sa tubig sa sukat na 2 centimeters. Sa tubong ito ay dito dumadaan ang drainages tulad ng sobrang hangin, sobrang dugo, sobrang tubig, plema at iba pa na nanggagaling sa baga. Ang tubig or water seal ang nagpapatigil upang hindi makakabalik ang nailabas na galing sa baga. Ang pangalawang glass rod ay nagsisilbing air vent at ito ay hindi nakalublob sa tubig. Ang pressure na gawa ng lumalabas ng mga discharges ay hindi makukulong sa single bottle drainage system. Ang pangalawang klase ay ang two-bottle water seal system. Ang unang bote ay nagsisilbing collection bottle ng mga drainages at ang pangalawang bote ay ang water seal system. Ang collection bottle ay merong dalawang glass rods. Ang isa ay nakakonect sa thoracostomy tube at ang isa ay nakakonect sa water seal bottle na parehong hindi nakalublob sa tubig. Ang pangalawang bote ay ang water seal system na merong dalawang glass rods. Ang isa ay nakakonect sa collection bottle at nakalublob ng 2 cm sa tubig at ang pangalawang glass rod naman ay hindi nakalublob sa tubig kasi ito ay nagsisilbi bilang air vent o labasan ng hangin upang ang pressure ay hindi mabubuo at nang sa ganun walang makakabalik sa nakalabas na sa baga. Ang pangatlong klase ay ang 3-bottle water seal system. Ang unang bote ay ang collection bottle, ang pangalawa ay ang water seal bottle at ang pangatlo ay ang suction control bottle. Kasi dito ay kinakabit ang suction machine upang merong tuloy-tuloy na paglalabas ng discharges galing sa baga. Ang suction control ay merong tatlong glass rods. Ang unang glass rod ay tinatawag na import at hindi nakalublob sa tubig at dito pumapasok ang hangin na galing sa dalawang naunang bote. Ang pangalawang glass rod ay tinatawag na air vent at nakalublob ang dulo sa loob ng bote sa sukat na 20 centimeters. Ang pangatlong glass rod ay hindi nakalublob sa tubig at ito ay tinatawag na outport at dito ay kinakabit ang suction machine. Habang merong suctioning, expected ang pagkakaroon ng bubble sa air vent. Sa air vent din lumalabas ang pressures. Ang chest thoracostomy tube kasama ang water seal drainage o tinatawag ding floor evac ay ginagawa sa mga pasyente na merong excess fluid accumulation in the lungs tulad ng pulmonary congestion, plema sa baga, nagawa ng infection like pneumonia, bronchitis, lung abscess, empyema at ang kondisyon na hemothorax or accumulation of blood in the lungs, pneumothorax or accumulation of air in the lungs, cryothorax or collection of lymph fluid in the pleural space, and lung cancer. Ang pasyente ay isasalang sa chest x-ray or sa ultrasound of the lungs para makita kung saang parte sa baga ang kinakailangan ng paglalagyan ng thoracostomy tube. Papepermahin sa consent ang pasyente matapos ipaintindi ang tungkol sa paglalagay ng tubo sa baga at ihahanda lahat ng kinakailangan ng doktor sa paglalagay ng tubo sa baga. Ang paglalagay ng tubo ay pwedeng nakahiga ang pasyente o naka-orthopnic position sa binaliktad na upuan or leaning forward. Pagkatapos ng procedure, i-monitor ang pasyente every 15 minutes for 1 hour at kapag stable ay every 1 hour hanggang every 4 hours. Kung walang naging problema, kinakailangang nakasecure ang bote sa sariling paglalagyan tulad ng wood box. Pwedeng i-position ang pasyente sa moderate high backrest or orthopnic position kung kakayanin. Ang bote dapat nasa ibaba o mababa sa dibdib ng pasyente upang ang pressure ay hindi makakabalik at ang drainages ay mas makakalabas dahil na rin sa gravity pulling. Ang thoracostomy tube ay dapat hindi nakapiko or kink. Wala ring blood clot or obstruction dapat. Dapat masikip ang mga takip. Dapat meron ding extra available na bottle system sa bedside at dapat balagi ang merong clamp or forceps na nakalagay sa bedside table. Ang milking or pagpipisil ng tubo upang matanggal ang posibleng makakabarat tulad ng namumuong dugo o malapot na discharges ay nangangailangan ng doctor's order. Ang milking ay malaki ang chance sa pagkakaroon ng high negative pressure na siyang sanhi ng pain
tissue trauma at bleeding. Maaasahang merong pain, lalo na kung wala ng epekto ang local anesthesia kasi sensitive ang pleural cavity. Meron namang pain reliever na ibibigay ayon sa doctor's order. Ang intermittent or constant bubbling inaasahan sa pasyente na merong pneumothorax at ang ibig sabihin din ay posibleng merong leakage sa tubo, natanggal ang tubo or loose connections. Kinakailangan na ipalam agad sa doktor. Maliban sa intermittent bubbles, pansinin din ang pagkakaroon ng oscillation or ang pagtataas at baba ng tubig na nasa water seal system. Tataas ang tubig sa panahon ng inhalation at bababa ang tubig kapag exhalation. Nawawala ang oscillation kapag naka-re-expand ang baga o di kaya barado o natanggal ang tubo. Ang I&O monitoring ay bantayan, lalo na kung biglaan o mabilis ang pagdami ng discharges sa bote, kulay dugo na discharges sa bote at ang parang napaka-creamy or serosanguinous discharges ay i-report sa doktor. Mahalaga ring titignan ang kondisyon ng pinaglalagyang bahagi ng tubo, baka merong namumuong impeksyon at gawin ang wound dressing kung kinakailangan. Dapat ma-examine ang tatag ng pagkakatahi ng tubo sa balat at ang tubo mismo ay nakaperme palagi sa marker or palatandaan. Ang pagkukuha ng specimen sample ay yung nasa tubo or loop of tube, kink or clamp ang parte ng tubo from patient near to the fluid at pwede nang tanggalin ang panandalian ang nakakonektang tubo sa water seal. Ang komplikasyon ay ang subcutaneous emphysema or subcutaneous pneumothorax or accumulation of air to subcutaneous tissues at ang sintomas ay ang increased RR, diminished birth sounds, tachycardia or bradycardia, decreased chest movement, chest pain, and hypotension. Calling the doctor is necessary at this time. If bleeding is observed in the site of tube insertion, apply pressure using operating sponge. Matapos makapagsuot ng gloves at pwedeng pakiusapan ang kasamahang nurse na tumawag ng doktor. Kung ang thoracostomy tube ay nabunot o nahiwalay sa katawan ng pasyente, ay kinakailangan magsuot ng gloves, magdala ng operating sponge at adhesive tape para takpan ang butas at puluputan ng adhesive tape at tumawag ng doktor. Kung ang bote ay nabasag, kinakailangang i-clamp o pikuin o gamitin ng forceps na ipitin ang thoracostomy tube upang ang negative pressure na galing sa atmosphere ay hindi makakapasok sa baga. Ang pagtatanggal ng thoracostomy tube ay nakadepende sa improvement na makikita sa series of chest x-rays. Ang series of chest x-rays ay ginagawa from time to time after mailagay ang tubo sa pleural cavity upang makikita ang improvement. Lahat ng radiographic or x-ray films ay ikukumpara at ang basihan sa pagtatanggal ng thoracostomy tube. Ang isa din sa palatandaan na pwede nang tatanggalin ang tubo ay ang walang air leak or pagbubula, kumukunting discharges or wala nang lumalabas at walang respiratory problems na nangyayari. Pag natanggal ng tubo, dapat nakasecure ang parting pinagtatanggalan or pinagtanggalan. Hanggang dito na lamang po. Daghang salamat. Signing off, Bongits!